Ngayon ay napakaraming taong napakabala sa lahat ng uri ng bagay na narito sa mundo. Marahil ang ilan ay sa pagtatrabaho at pagpapayaman o pagpaparami ng pera. Ang ilan ay sa pag-aaral, paghahanap buhay at paggugol ng mas maraming oras sa iba't ibang bagay. Samantalang wala ng oras para sa Diyos. Nakalimutan na ang lumikha. Kung minsan nagbibingi-bingihan pa, napakaraming dahilan at palusot. Naiisip ba natin kung gaano ito kapanganib? May mga oras tayo sa lahat ng bagay na narito sa mundo, ngunit wala sa Diyos, at siya'y patuloy na binabaliwala sa kanyang mga pagtawag. Kaya dumarating ang mga araw na tayo'y madaling mahulog sa mga bitag ni Satanas at nakagagawa ng iba't ibang uri ng kasamaan at kasalanan na humahantong sa bawat isa ng kawalan ng pananampalataya at pagkatakot sa Diyos. Marahil iniisip ng karamihan na walang kabuluhan ng ganitong mga bagay. Iniisip na ang paniniwala sa Diyos ay katawa-tawa, laro-laro lamang at hindi ito sineseryoso, na para bang walang pakialam sa pagtawag ng lumikha. Balang araw, darating ang panahon na mauunawaan at maiintindihan ng karamihan kung bakit paulit-ulit na binabalaan at pinaaalalahanan ng Diyos ang buong sangkatauhan. Balang araw, mapagtatanto ng karamihan kung gaano kahalaga ang mga oras na lumilipas na hindi na may babalik pa at mga tsansang ibinibigay ng Diyos sa mga tao. Balang araw, mapagtatanto mong minsan lang mabuhay at mamatay ang tao sa mundong ito, na kung saan mas pinipili ng karamihan na gugulin ng buong buhay sa pagiging abala sa temporaryong mundong ito at sa huli ay pagdurusa, kaysa sa pagtawag ng Diyos sa iyo ngayon upang makamit mo ang permanenteng buhay at kaligtasan ng iyong espiritu sa hinaharap. Pagdating ng panahong ito, hindi natin masisisi ang Diyos kung tayo'y mapahamak sa mga sakuna dahil sa katigasan ng ating mga puso at hindi hinangad ang katotohanan at pagliligtas ng Diyos ngayon dahil sa pagiging abala sa mga makamundong bagay. Sabi ng makapangyarihang Diyos, nananangis ang Diyos sa hinaharap ng sangkatauhan, nagdadalamhati sa pagkahulog ng sangkatauhan, at nasasaktan dahil naglalakad ang sangkatauhan ng dahan-dahan patungo sa pagkabulok at sa landas ng wala ng balikan. Isang sangkatauhan na nagwasak sa puso ng Diyos at nagtakwil sa Kanya para hanapin ang dyablo. Napag-isipan na ba ng sinuman ng direksyong maaaring patunguhan ng sangkatauhang ito? Ito mismo ang dahilan kung bakit walang nakadarama sa galit ng Diyos, kung bakit walang naghahanap ng paraan para mapalugod siya o nagsisikap na mapalapit sa Kanya. At bukod pa riyan, kung bakit walang naghahangad na maunawaan ang Kanyang dalamhati at pasakit. Kailangan mong malaman ito. Kung nabigo ang plano ng Diyos at walang tumugon sa Kanyang mga paalala at pangaral, anong klaseng galit ang Kanyang ipamamalas? Isang bagay ito na hindi pa nararanasan o naririnig ng sinumang nilalang. Kaya sinasabi ko, ang kalamidad na ito ay walang katulad at hindi na mauulit kailanman, sapagkat ang plano ng Diyos ay minsan lamang likhain ng tao at minsan lamang iligtas ang sangkatauhan. Ito ang unang pagkakataon at ito rin ang huli. Sa makatuwid, walang makakaunawa sa matitiyagang intensyon at taimtim na pag-asam ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan sa pagkakataong ito.